Okay na, Pastor. Okay. Okay na, Pastor. Okay na. Si. Okay, good afternoon everyone. So purihin ang ating Panginoon sa hapong ito na pinagkaloob niya sa atin upang magkatipon tayo at magpuri at sumamba sa Panginoon. So ako'y nagpapasalamat dahil nabigyan ako ng pribileyo na maging bahagi ng gawain dyan sa church natin sa Palermo. So ako'y nagagalak na mabigyan ako ng pribileyo na makapag-share sa inyo ng salita ng Diyos. So matagal-tagal na rin na nawala ako diyan, na hindi ako nakakapunta diyan sa Italy. So kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na naging bahagi ako ng gawain diyan. Okay, so salamat. Greetings sa lahat ng mga kapatiran dyan at ganoon din sa binabati rin kayo ng aking may bahay na si Sally. So mimiss na namin kayong lahat dyan sa 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 Italy. So andito yung aking wife. So babati sa inyo. So Hello. hello everyone. Hello sa inyo. We miss you all. Hello po, Pastore. Okay, so praise God. So ang ating topic sa hapong ito, hapon diyan. So ngayon 12:30 na dito sa Pilipinas. So at siguro diyan alas 3 diyan ng hapon. I think yun ang oras ng gawain ninyo. Okay, so ang ating mensahe sa hapong ito ay may kinalaman sa isa sa mga controversial topic. Pero this is basic duties and responsibility ng isang member ng church. But kahit na basic to, so madalas ito yung nagiging controversial topic sa loob ng church kasi marami nag-i-struggle pagdating sa gawain ito. So kaya mas maganda na pag-aralan natin upang magkaroon tayo ng kaliwanagan sa ating isipan tungkol sa bagay nito. At ang ating topic sa araw na ito, wait lang, i-share ko lang yung screen. So Pastor Roger, who can share? Host only. Okay. 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 Wait lang. Guys, share ko lang yung ating topic. Okay, so I hope nakalabas na yung screen. Okay na, Pastor. Okay na. Okay.
Wait lang. Okay, so again, purihin ang ating Panginoon. Ang topic natin sa hapong ito is about tithes and offerings. So, as I said before, this topic is controversial lagi sa church. But I hope, so actually ito yung hirap ako i-share, i-preach. Pero I hope this preaching magkaroon ng kaliwanagan sa inyo. Okay? So tithes and offering. So marami nag-iisip bakit kailangan pa to. So marami nag-iisip na 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 nagtataka bakit kailangan pang ibigay yung tithes and offering. So, pero ang Bible maliwanag na itinuturo ang ang tithes and offering. So kung familiar kayo sa story ni Eli at yung kanyang mga anak sa 1 Samuel 2 12 hanggang 17, dito makikita natin na si Eli, so alam niya na ano na nilalapastangan ng kanyang mga anak yung mga handog para kay Yahweh. So ang ginagawa ng kanyang mga anak, so kumukuha sila ng pulutan nila doon sa mga handog kay Yahweh. So meron silang mahabang tinidor, tinutusok nila yung mga karne na inaalay kay Yahweh. Pero dito si Eli, aware siya sa nangyayari sa ginagawa ng kanyang mga anak. Pero so si Eli, so hinayaan lang niya na gawin yon ng mga anak niya. Hinayaan niya na lapastanganin ng kanyang mga anak yung uh, yung offering para kay Yahweh. So kaya makikita natin sa verse 29 hanggang 34 ng 1 Samuel chapter 2. So dito makikita natin na pinarusahan ng Diyos yung kanyang mga anak ni Eli, and then pati si Eli pinarusahan ng Diyos. So bakit? Kasi alam niya na hindi tama yung ginagawa ng kanyang anak. Alam niya na nilalapastangan ng anak niya yung mga handog para kay Yahweh, pero hinayaan niya. So kaya kung hindi ituturo yung tungkol sa bagay na to, tungkol sa mga handog para kay Yahweh, so magkakasala kaming mga pastor. Kaya nga sabi ko kanina, ito yung pinakaiwasan ko na topic. Pero hindi pwedeng iwasan. Kailangan ituro mo. Kasi kung hindi mo ituturo, kung alam mo na yung mga member mo hindi tama ang pagbibigay at hahayaan mo, so magiging responsible ka katulad ni Ellie. So kaya kailangan ituro to, at kung hindi man kayo sumunod, so ako kami mga pastor hindi na responsible, kayo mananagot sa ating Panginoon. So kaya what is tithes and offering? So bago natin talakayin, so tayo po muna manalangin sa ating Panginoon at nawa bigyan ng liwanag ang ating isipan, at nawa sa pamagitan nito matuto tayong magbigay sa Panginoon, at nawa ipagkaloob natin yung dapat ipagkaloob sa Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, papasalamat, at nawa sa araw na to, Lord, mabigyan ka namin ng kaluguran, at nawa sa mga mensahe na aming marinig, ito ay magbigay sa amin ng kaliwanagan. Panginoon, tulungan mo po kami na magpasakop sa iyong kalooban, tulungan mo po kami na sumunod sa iyong kalooban, at nawa, Panginoon, sa pamagitan nito, mai-correct ang mga hindi tama sa aming puso't isipan, at nawa sa pamagitan nito, Lord, masunod namin ang mga pinag-uutos mo sa amin.
Panginoon, mangusap ka po sa mga kapatiran namin sa Palermo at nawa, Panginoon, maghari ka sa kanilang buhay. Purihin ka sa pangalan ni Jesus na aming Diyos tagapagligtas. Amen. Okay, so marami hindi naintindihan kung ano ang tithes and offering. So marami nga iniisip nila na basta makapagbigay ka na lang ng kahit anong amount o ng kahit anong bagay ay okay na sa Panginoon. So marami hindi ito naintindihan kaya maraming mga mananampalataya so pinagwawalang bahala nila ang utos na to at ang gawain ito na siyang dapat ialay sa Panginoon. So ano nga ba ang tithes and offering? So what is tithes and offering? So tithes is giving God the percent of your income. Okay? So everything na income mo o kinita mo, so ito ay dapat mong ibalik sa Panginoon. So tithing is uh, uh, 10% ng ating income. Kung binigyan ka ng Diyos ng ng 10, ibabalik mo yung isa sa Diyos. So kung binigyan ka ng Diyos ng 100, so ibabalik mo yung 10 sa Panginoon. So yun ang ibig sabihin ng tithe, all income. So yung hindi mo kinita, hindi mo dapat ipagkaloob sa Diyos. Pero kung kinita mo, so inuutos ng Diyos na dapat nating ipagkaloob yun. So tithe is yun nga 10% of everything na kinita natin. Okay? Everything. So kung kumita ka ng ng 10,000, so bibigay mo sa yung 1,000 sa Panginoon. Kung 5,000 lang ang kinita mo, bibigay mo yung 500 sa Panginoon. So tithe is the standard of God how we should give. So paano ba tayo magbigay? So kaya ibinigay ng Diyos ang tithes. Kasi ano ang idea o ano yung standard ng Diyos paano tayo magbigay? So ibinigay nga ng Diyos ang utos na ibigay ang tithes. So kasi uh, 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 yung tithes nga matalino talaga ang Diyos Kaya niya ginawang percentage kasi upang ang lahat ay makapagbigay. So hindi ka hinihintay ng Diyos na magbigay sa hindi mo kinita o sa hindi niya binigay sa iyo. So hindi kung 10,000 lang ang kinita mo, so hindi ka hinihintay ng Diyos na magbigay ng higit sa hindi niya ipinagkaloob sa iyo. Kung 1,000 euro ang binigay sa iyo ng Diyos, so o 100 euro binigay sa ng Diyos, so ibibigay mo yung 10. Kung 1,000, ibigay mo yung 1. Kung 10,000, di ba? O kaya yung 10%. So, yun, ibibigay mo sa kanya yun. So, bakit ginawa ng Diyos na percentage? So, para hindi mahirapan ang mga mahihirap. Kasi kung yun lang ang kinita mo, so makakapagbigay ka. Mayaman o mahirap, pwedeng magbigay ng tithes kasi 10% nung pera mo. So kung di mo naman kinita, hindi ka naman hintayin ng Diyos na magbigay. So ito yung standard ng Diyos. This is applicable sa lahat ng mananampalataya. So tithes is a standard of God, how we should give. Tithe is a divine command of God to His people. Ito yung divine commandment ng Diyos sa kanyang mga mamamayan o sa kanyang mga tagasunod. So tithe is belong to the Lord. So sinasabi yun sa Leviticus 27:30-33. This is belong to the Lord. So kanya yun. Sabi nga, ibigay ninyo ng buong buo ang ikapu. So lahat ng ikapu ng inyong mga
kinita o inani, ito ay para kay Yahweh. So, hindi natin dapat galawin yun. Tithe is declared sacred and holy. So, ito'y banal. Sinasabi sa 27:30, ito'y banal. So, uh, 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 ito ay hindi mo dapat galawin. Tithe is not to be touched. Hindi mo siya dapat galawin. So, walang iniwan sa Lord's Supper. Hindi mo siya pwedeng galawin ng hindi nararapat. Kasi Lord's Supper, yung bread and wine, so it is bread and wine only, but it is declared righteous. So kaya ang Lord's Supper, non si toka, kasi it is declared righteous ng Diyos. So kaya hindi mo siya pwedeng galawin kapag hindi ka nararapat. So the same, yung tithe is declared sacred and holy at hindi mo siya dapat galawin. Ito ay para sa Diyos. Katulad ng Ark of Covenant, di ba? Hindi dapat galawin. Ang pwede lang gumalaw niyan ang mga lipi ni Aaron na siyang nangangasiwa sa church. Okay? So it is declared righteous. Tandaan natin, it is holy and righteous yung ating tithes. So, and then, for what reason, why we should give tithes? Anong dahilan? Bakit kailangan nating magbigay ng tithes? So, ang Bible din ang sasagot. So, bakit tayo pinagkalooban ng utos na magbigay ng tithes? So, Numbers 18:21. So, sinasabi doon, tithes are to be given to Levites. So bakit kailangan ibigay sa mga lipi ni Levi? So kung natatandaan ninyo, so may 12 lipi si Levi, di ba? So si Gad, si Aser, si Naphtali, Joseph, Jacob, Benjamin, Reuben, Simeon, Levi, Judah, Zebulun, Issachar, and Dan. So yan ang 11 lipi ni Levi. So nung ibinigay ng Diyos sa Israelita ang Kanaan o ang lupang pinangako ng Diyos, so hinati-hati niya to depende sa laki o sa dami at depende sa pangangailangan. So kaya dyan makikita nyo dyan sa mapa na hinati-hati ng Diyos ang lupa ayon sa 11 lipi ng Israelita. So mapapansin ninyo, bakit wala ang lipi ni Levi? Kasi yung mga lipi ni Levi, so hindi sila pinagkalooban ng lupa kasi hindi sila dapat magtrabaho. Ang lipi ni Levi, so hindi sila pinagtatrabaho ng Diyos, hindi sila binigyan ng lupa kasi sila ang mga ngasiwa sa templo. So ngayon, paano mabubuhay ang lipi ni Levi kung di sila magtatrabaho? So, yung 11 lipi ng Israel, so sila ang magtatrabaho and then whatever na kikitain nila o whatever na mapuproduce nila na crop, so ito ay itatides nila sa lipi ni Levi. So kaya lahat ng 11 lipi ni Levi, magtatides sila at ito ay ibibigay sa lipi ni Levi at ang lipi ni Levi, so sila ang maghahati-hati sila depende sa pangangailangan nila. So bakit hindi binigyan ng lupa ang lipi ni Levi? Kasi hindi sila pwedeng magtrabaho. Ano sabi ni Yahweh? So hindi sila magtatrabaho upang maiukol nila ang panahon nila sa paglilingkod sa Diyos. So kaya dapat ang lingkod ng Diyos hindi nagtatrabaho. So kaya lang nga dyan sa Italy, so anong nangyayari? Yung pastor nagtatrabaho pero ito'y mali, hindi siya biblical. So ito'y pagkukulang ng mga mananampalataya. So darating ang time kapag nagbigay tayo ng pagsusulit sa Diyos, so mananagot ang mga miyembro dahil sa hindi nila pagtugon sa pangangailangan ng mga lingkod
ng Diyos. Kasi yun ang design ng Diyos, yun ang standard niya. Dapat ang lipi ni Levi o ang mga pastor o ang mga lingkod ng Diyos, hindi dapat sila magtrabaho upang mayukol nila ang panahon nila sa pag-aaral, sa paglilingkod, sa kanilang mga tupa. Okay? So kaya, bakit kailangan magbigay ng tithes at ng offerings? So para matugunan ang pangangailangan ng mga lingkod ng Diyos. Okay? So, next, sinasabi, number 2, for what reason why we should give tithes? Deuteronomy 14:28, to help the orphans, the needy, and the widow. So ang church, mayroon silang tungkulin o pananagutan na tumulong sa mga ulila. So lalo na sa members of church. So kung mayroon kayong namatayan na byuda na hindi na pwedeng magtrabaho dahil may edad na, so ang kakalinga doon ng church. O kaya kung meron kayong ulila na hindi pa pwedeng magtrabaho, so kailangan tutulungan sila ng church. So kaya kailangan magbigay kasi kung hindi matutugunan yung obligasyon sa mga needy, sa mga orphans, at sa mga widow. So kung mapapansin natin, kapag nagbabasa tayo ng Bible, ang mga byuda, so meron silang special na atensyon sa Diyos. So, ngunit may bracket yun. Ito yung mga byuda na wala ng anak na kumakalinga. Ito yung byuda na wala ng inaasahan. Kasi sinasabi ng Biblia, yung mga byuda na merong anak, sila ang dapat mag-alaga sa kanilang mga magulang. But kung wala na, so at hindi na kaya magtrabaho, so kailangan itong tugunan ng church. Okay? So, number 3, bakit kailangan tayo magbigay ng tithes? Para sa pangangailangan sa templo. So, dapat matugunan kung anuman ang pangangailangan sa templo ng Diyos. So, kailangan matugunan. So, anuman ang kailangan sa church, kahit anuman ang kailangan sa templo, dapat ito'y matugunan. So, sinasabi sa Malakay 3:10, so sabi dito, ibigay ninyo buong-buo ang inyong kapo at mga handog upang matugunan ang pangangailangan sa templo. At sinasabi rin sa pang-4, kailangan magbigay for the extension of the gospel. So kailangan ang pondo ng church, so ito ay para sa pangangailangan, para paglalaganap ng mabuting balita. So kaya tayo dapat magbigay kasi para lumaganap ang salita ng Diyos. Kasi hindi naman makakarating ang salita ng Diyos kung walang magsusupport. So si Apostol Paul, sinuportahan siya, kaya nakapag-mission siya sa ibang lugar. So kaya sa atin din, hindi naman nakarating ang salita ng Diyos sa atin kung walang mga pastor na sinuportahan ng ibang church. So katulad sa Palermo, bakit nagkaroon ng church sa Palermo? Kasi may mga kapatiran tayo from Messina, from Reggio, na nagtulong-tulong para magkaroon ng church sa Palermo. So ganun din naman yung mga Kristiyano sa Amerika, yung mga church sa Amerika tumulong para suportahan si Sam para maitayo yung LJPF ministry. So that is part. So ano yun? Responsibilidad ng bawat iglesia. Okay? So number 5, Galatians 6:6. So dapat tayong magbigay for church workers, for leaders, and missionary. So kaya tayo nagbibigay para matugunan yung pangangailangan ng mga lingkod ng Diyos. So ngayon, ang Levites ngayon, yung mga church workers, so mga pastor, mga leader, at mga missionary. So kaya kayo nagpapadala rito sa Pilipinas para matugunan yung pangangailangan ng
missionary para lumaganap ang salita ng Diyos. So, hindi makakarating ang salita ng Diyos kung walang magsusupport. At kung babasahin ninyo yung Book of Acts, that is normal uh, responsibility ng church. So, katulad kay Apostol Pablo, nagbigay sila para makatulong sa mga kapatiran sa Jerusalem kasi nagkaroon ng pagkikahos, nagkaroon ng matinding persecution sa Jerusalem. So kaya yung ibang mga kapatiran na walang trabaho, na walang ng ikabubuhay nila. So ito'y tungkulin ng church. So kaya yung nalikom ni Apostol Pablo, so sa ibang church ng mga hintil, ibinigay kay Paul para makatulong sa mga katulad yung mga mananampalataya sa Berea na nagpadala ng kanilang tulong para sa mga kapatiran sa Jerusalem. Okay? So at ito yung dahilan para kaya tayo nagbibigay para sa ikalalaganap ng mabuting balita. So gusto ko lang i-clear, ang pera ng church, ang pera ng Regio mananatili sa Regio, ang pera ng Palermo mananatili sa Palermo, ang pera ng Cosenza mananatili sa Cosenza, but hindi ibig sabihin na hindi kayo tutulong sa ministry. Hindi ibig sabihin na hindi kayo tutulong sa ibang church. As I said before, si Paul, so tinulungan siya ng mga mananampalataya para dalhin ang tulong sa Jerusalem. So, hindi ibig sabihin na hindi kayo tutulong para sa extension ng gospel, hindi ibig sabihin na hindi kayo magsusupport para sa church workers, sa leaders, o sa mga missionary na umahayo. So that is responsibility ng church. So, mananatili sa church ang pera, pero kayo magdi-decide. Kayo ang magpapatakbo ng pera na kung saan ninyo dadalhin. So, kaya hindi ibig sabihin na sa inyo lang ang pera. So hindi, maliwanag ang Biblia na you can decide para ipadala ang tulong sa mga nangangailangan. O katulad ng nangyari kay Pastor Willie. So perang nyo nga yun, pero your church will decide para tumulong sa nangangailangan. So katulad yan, yung some part of my support, ang Palermo nagsusupport. And I'm very thankful sa inyong lahat na patuloy kayo nagsusupport sa amin dito sa Pilipinas. So that is part ng duty, kaya nga tayo nagbibigay eh. Kasi ang pera hindi yan para sa inyo lang, na para sa pagkain ninyo o para sa pangangailangan ng church. So hindi, ibinibigay ang pera ng church para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos para suportahan ang mga humahayo. I hope this is clear sa inyong lahat. Okay? How should we give? Paano ba tayo magbigay? So ano sabi sa Malakay 3:10? Bring all tithes into storehouse, that there may be food in my house, that there and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive. So ano sabi dyan? Sinasabi dyan, ibigay ng buo ang inyong tithes. Hindi kalahati, hindi 1/4. Ang sinasabi, ibigay ninyo ang ng buong buo ang inyong
tithes upang matugunan ang pangangailangan sa templo. At sabi nga niya dyan, try me now in this, says the Lord of hosts. So sabi niya, subukin niyo ako na gawin ito pag hindi binuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala at wala ng room enough para tanggapin ito. So ito ang standard ng Diyos. Ito ang gusto niya na kailangan ibigay natin kung ano ang inuutos ng Diyos, kung ano ang dinadaman ng Diyos. The problem, sa maraming Kristiyano, ina-adjust nila kung ano yung standard ng Diyos. So ina-adjust natin lagi. So inuutos ng Diyos na every Sunday nasa church tayo, pero ina-adjust natin. Inuutos ng Diyos na dapat mag-evangelize tayo, pero ina-adjust natin. Inuutos ng Diyos na dapat pag Sunday huwag tayong magtatrabaho, ina-adjust natin. And then pagdating dito sa giving, so ina-adjust natin kung ano ang inuutos ng Diyos. So hindi dapat ganon. So remember, sinasabi dito sa Malakay 3:10, so sa ibang translation, sabi niya, bring the whole tithes into the storehouse that may be food in the house. Test me in this, says the Lord of hosts, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. So dito, inuutusan tayo ng Diyos at sinasabi niya sa atin, subukin ninyo. At pag hindi, ubuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala. So alam niyo mga kapatid, the reason why hindi tayo makalasap ng masaganang pagpapala sa Diyos kasi hindi natin sinusunod ang Diyos. Kasi sinasabi niya, kung gagawin niyo ito, bubuksan ko ang lahat ng durungawan sa langit, ibubuhos ang masaganang pagpapala at aapaw. So this word ginamit ng Diyos nung bumaha nung panahon ni Noah. Sabi nga ron, nung panahon ni Noah, nabuksan ang lahat ng durungawan sa langit at bumuhos ang tubig. So kaya bumaha. So same words. So kaya kung gagawin natin to, kung ibibigay natin kung ano ang dinidemandan ng Diyos, so siya ang magbibigay ng pagpapala sa atin. So remember the story of Cain and Abel? They both offer a sacrifice. But yung kay Cain, ni-reject ng Diyos. And then God accepted yung offering ni Abel. So why? So bakit? Kasi si Cain, hindi siya sumunod sa dinidiman ng Diyos. So pero si Abel, sumunod siya kung anong nire-require ng Diyos na dapat niyang ibigay. So kaya, hindi tinanggap ng Diyos yung binigay ni Cain. So kaya nagalit si Cain and then imbis na makita niya yung kanyang pagkakamali, dahil nga hindi tama yung binigay niya, anong ginawa niya? So, nagmataas at pinatay niya pa yung kanyang kapatid. So, kaya hindi lahat ng ino-offer natin tatanggapin ng Diyos. So, kailangan ito ay ayon sa standard ng Diyos. So, sabi sa 2 Corinthians 8:1-3, sabi nga doon, poverty is not reason to give. Kasi hindi ka naman nahanapan ng Diyos ng malaki. Kaya nga ginawa niyang percentage. Kasi kahit mahirap ka, so kung 100 lang ang kinita mo, so 10 piso o 10 euro ang ibibigay mo sa Diyos. So hindi ka niya hanapan ng 2,000 kung 1,000 lang ang binigay niya. Kaya nga ginawa niyang percentage kasi para applicable to sa malaki ang kita at sa maliit ang kita. So kaya poverty is not reason to give. Kaya nga dito makita natin sa 2 Corinthians 8:1-3, sabi nga doon, bagamat naghihikahos sila,
Bagamat dumadanas sila ng matinding pagsubok at sila'y naghihikahos, pero masaya pa rin silang ah, nagbibigay. At sabi ni Paul, alam ko ito kasi sila mismo ang nakikiusap. Imagine, sila ang nakikiusap na hayaan silang makapagbigay. So kaya dito makikita natin na dumadanas sila ng pagsubok, pero sila pa ang nakikiusap na magbigay. So maybe yung iba sa inyo sasabihin, mabigat naman yung 10 na hinihingi ng Diyos. So mga kapatid, kapag hiningi ng Diyos yung 10, that is right. Hindi siya mali. Kasi God is God. He is a perfect God na mayroong perfect knowledge, perfect wisdom. So yung hiningi niya 10, that is already right. Hindi mo na siya kailangan i-adjust kasi tama yun eh. Hindi naman tanga ang Diyos para humingi siya ng bagay na hindi natin kaya. Kaya nga nga ginawang percentage para lahat makasunod. Actually, hindi naman siya mahirap eh. Kasi 10 sa'yo, isa lang ang sa Diyos. Mahirap ba yun? So kanino galing yung 10? Sa Diyos. Ngayon, doon sa binigay niya 10, isa lang naman ang hinihiling niya. So 90 sa'yo, 10 sa Diyos. So mahirap ba yun? 9 sa'yo, isa lang sa Diyos. So hindi siya mahirap. Actually, ang heart natin ang mali. Kasi labag kasi sa kalooban natin na sumunod sa Diyos. So kahit anong paraan ng pagbibigay, so pwede sa taong gustong magbigay. Yung iba gusto may box, gusto may listahan o walang listahan. So kahit anong paraan, pag ang tao ay magbigay, so hindi magbibigay. So mga kapatid, hindi siya mahirap. Kasi tingnan mo bakit pagdating sa share sa pagkain, so ang dali natin makapagbigay. Kasi tayo yung kakain. So pagdating doon nga sa squatter area, pag sinabing patak-patak para pang-inom, kahit mahirap, so nakakapaglabas, nakapagbigay. Why? Kasi kapag gusto, maraming paraan, di ba? Pagkapag ayaw, maraming dahilan. So kaya, hindi talaga dahilan yung kahirapan. So, at naniniwala ko na kung lahat magbibigay ng tama, hindi dapat kapusin ang church. The problem is marami hindi nagbibigay ng tama. Okay? So kaya mga kapatid, ang Diyos ang nagsasalita. So ikaw ang makipag-usap at ang Diyos. So ano naman ang offering? So ang offering iba sa tithes. So many Christian hindi ito naintindihan. Many iniisip nila na hindi na ako magbibigay ng tithes kasi nagbibigay na ako ng offering. O yung iba sinasabi nagbibigay na ako ng tithes so kaya hindi tayo magbibigay ng offering. So mga kapatid, ang offering ay iba sa tithes. So ang offering nire-required ng Diyos at pinag-uutos ng Diyos sa mga Israelita na dapat magbigay. At sinasabi nga dito sa Leviticus 22:20, offering is made to God alone. So ito'y ibinibigay sa Diyos alone. So offering is prescribed under the law, Mark 1:44. Ito'y inuutos ng Diyos. Ito'y kasama sa kautusan ng Diyos na dapat magbigay. So, number 4, offering is separate from tithes. So, yung nga sinasabi sa Malakay 3:8, so sinasabi doon, ibigay ninyo ng buong buo ang inyong ikapu at mga handog. So, doon makita natin na magkaiba sila. Okay? So,
So ang tithes, merong specific amount. Depende o nakabase sa kinikita mo. Ang offering, wala siyang specific amount. Whatever na gusto mong ibigay, wala siyang specific amount. Pero ang tithes, meron siyang specific amount kasi sinasabi dapat 10% ng iyong kinikita. But ang offering, wala siyang specific amount. Okay? So whatever you decide, whatever ang ibibigay mo na offering. And there are many types of offering na sinasabi sa Biblia. Halimbawa, sinasabi rito, offering for sin, Nehemiah 10:33. So marami tayong verse pero basahin nyo na lang, assignment nyo. So yung mga verse na yon na binabanggit dyan, so basahin niyo para makumbins kayo na kung ano sinasabi ng Biblia. So there are offering for sin, personal sin, and there are offering for sin of the nation. So Numbers 29:22. Okay? So, and there are offering for peace, 1 Chronicles 16:1, Exodus 29:22. So, halimbawa, itong taon na to, 2023, naging mapayapa ang buong bansa o ang buhay mo o ang buong Israelita. So, ang mga Israelita, nag-aalay siya ng mapayapang taon o mapayapang walang gera, walang nangyari na kapahamakan. Okay? So pwedeng mag-alay ng offering for peace. So wait lang mga kapatid. Ma, pakiabot yung nandun sa table yung charger. Okay? Offering for peace. So you decide kung nagkaroon ka ng payapang buwan o payapang taon, so o kaya payapang paglalakbay, so pwede kang mag-offer sa Diyos ng offering for peace. So another type of offering, so ano pa yung type ng offering? Number 3, offering for the things used in the temple. So, halimbawa, kumita ka ng masagana and then gusto mong mag-pledge or gusto mo, sabihin kay pastor na, Pastor, magdodonate ako ng mic, magdodonate ako ng gitara. So that is offering para sa templo. Okay? So, another is offering to help other churches. 2 Corinthians 8:1-5. So, as I said, pera ng church, mananatili sa church, but you have responsibility na tumulong sa ibang church. So hindi ang ibig sabihin kasi na ang church ng Palermo mananatili sa Palermo, ang ibig sabihin nun, kayo ang magdi-decide. So, yung pastor nyo magdi-decide kung gusto nyo tumulong sa ibang church. Pero hindi pwedeng pakialaman, hindi pwede ang pastor ng Cosenza ang magdi-decide sa pera ng Palermo. So, hindi. So, yung pera ng Cosenza ang magdi-decide, yung church at yung pastor ng Cosenza. Hindi siya dapat pakialaman ng ano. Yun ang ibig sabihin na ang pera ninyo mananatili sa inyo. Pero hindi ibig sabihin na hindi kayo tutulong sa ibang church, na hindi kayo magsusupport sa mga missionary. Kasi kung hindi lalaganap ang salita ng Diyos. Okay? So, offering to help other church. Number 5, thanksgiving offering. So, yung offering ng pasasalamat sa Diyos. Halimbawa, nagkasakit ka and then pinagaling ka ng Diyos. So, bilang pasasalamat, Lord, I will offer this. So, bilang pasasalamat
na pinagaling mo ako sa sakit. O kaya natanggap ka sa trabaho. So, Lord, bilang pasasalamat, mag-o-offer ako ng offering dahil bilang pasasalamat. So, gumaling ang anak mo, nakagraduate ang anak mo. So, pwede ka magbigay ng offering bilang pasasalamat sa Diyos. So, any other reason bilang pasasalamat sa Diyos, you can give your offering. So, number 6, offering for safety travel. So, halimbawa, nagbiyahe ka mula Italia papuntang Philippines o Philippines papuntang Italia. So naging matiwasay ang pagbabiyahe mo o kaya nag-mission ka, naging matiwasay ang pagbabiyahe mo. So meron tinatawag na offering for safety travel. O kaya offering for plentiful harvest. So yan, makikita natin yan sa Old Testament. Halimbawa, nagtanim ka at naging masagana ang ani, you can give your offering sa Diyos. So, that is kung ano ang bukal sa kalooban mo. Okay? So, hindi ka pinipilit. Bahala ka kung anong conviction mo, kung mag-offer ka ng offering o hindi. So, you can do whatever you want, whatever amount ang ibibigay mo. So, basta offering, so ikaw ang bahala, ikaw makipag-usap sa Diyos. But yung offering, but yung tithes, so that is law na inuutos ng Diyos. Meron siyang specific amount. Okay? So kaya kasaganaan o masaganang ani, so itong taon na to, naging masaganang ani, Lord, bilang pasasalamat, so magbibigay ako ng offering for you. Okay? Offering for Thursday, Numbers 29-27. So, unang araw ng taon. So, January 1. So, Lord, I offer dahil sa unang araw ng taon. Buhay pa ako. O kaya unang araw ng buwan. O kaya unang araw ng buwan o taon, whatever, unang araw. Okay? Unang araw ng ani. So, gusto ko i-offer sa iyo. Okay? So, yun. So, offering for first day. O kaya, sinasabi rin, 9, offering for Passover. So, ang mga Israelites, taon-taon, inaalala nila yung Passover. Kung paano iniligtas sila ng Diyos sa pagkakaalipin sa bansang Egypto. So, I know, I'm sure alam niyo yung Passover. Yung Passover, yung huling salot na ibinigay ng Diyos sa bansang Ehipto, yung panganay mamamatay. And then, ang sabi ni Yahweh, lahat ng may dugo sa hamba ng pinto, so lalagpasan ng Diyos. So, hindi mamamatay ang mga panganay ng Israelita kasi mayroong dugo. At yung blood is covering ng sin. So, kaya nga yung mga Israelite, nag-aalay sila ng mga hayop bilang temporary covering of sin. And that is symbol ng darating na Messiah. Kaya nga yung dugo ni Kristo, yun ang nagalis ng ating mga kasalanan. So yung dugo ng mga animal, sinasabi, hindi nakakapag-alis ng kasalanan. That is only temporary covering of sin. Pero yung dugo ni Kristo, once and for all, so ito'y ginawa ng ating Panginoon upang alisin ang kasalanan natin forever. Okay? So, another offering for harvest. Deuteronomy 12:6. So, kapag umani ka, so pwede ka mag-offer ng sacrifice. Okay? So, 12:6. At dito sa Deuteronomy 12:6, kung babasahin natin, so makikita natin na meron pang ibang offering. Offering for harvest, promise offering. So, nangako ka sa Diyos na Lord, sa taong ito, mag-o-offer ako sa iyo. So pangakong handog.
So, halimbawa, nangako ka na mag-offer ka o nangako ka na magbibigay ka. So, ang tawag doon, pangakong handog. And then, meron pang tinatawag na free will offering. So, dyan din sa Deuteronomy 12:6. So, sa Tagalog, kusang handog. Kusang handog. And then number 4, unang bunga ng ani ng iyong patanim. So sinabanggit din yan sa 12:6. First harvest offering, o number 5, offering for firstborn animal. So binanggit din dyan sa Deuteronomy 12:6. So halimbawa, meron kang mga alagang baboy. So yung firstborn, ibibigay mo sa Diyos. Kung may alaga kang baka, yung firstborn, ibibigay mo sa Diyos. So whatever, kung anong gusto mo. Ang tawag doon, panganay na handog. Okay? Sinasabi rin yun sa Deuteronomy 12:17. Okay, so requirements for offering. What God required for offering? Offering must be perfect. Leviticus 22:21. So ayaw ng Diyos yung may kapintasan, di ba? Di ba yung mga Israelita kapag naghahandog, ano sabi ni Yahweh? Ayaw ko nung may kapansanan. So noon kasi, kung ano yung may kapansanan, yun ang inahandog nila kay Yahweh. Kasi nga, yung may kapansanan, hindi na siya mabibili. So kaya, yung mga perfect, so yun ang tinitira nila para yun ang ibebenta nila. Pero ayaw ng Diyos. So, ang gusto ng Diyos, yung offering is yung walang kapinsanan. It is perfect. Offering must be the best. Malakay 1:14. So, kailangan the best. Kasi ang handugan mo, Diyos. So, hindi dapat yung tira-tira o kung ano na lang yung natira o kung minsan wala na kasi mas inuna mo yung ibang bagay. So, hindi. Kung ano yung the best part, yun ang iaalay mo kay Yahweh. Okay? So, offering must be voluntary. So, dapat hindi ka pinipilit, hindi ka ano. So meron kang willing heart na ipagkaloob sa iyo. So, offering must be clean. Leviticus 27:11 and 27. So, hindi ito galing sa nakaw, hindi ito galing sa pandaraya. Huwag mong ibigay kay Yahweh yung offering na marumi. Ang gusto ng Diyos, malinis. Kasi God is holy. God is perfect. So gusto niya, i-offer natin sa Kanya, malinis. Hindi galing yan sa kupit sa amo o kupit sa ano. So, hindi dapat ganoon. So, gusto ng Diyos, perfect, clean. And offering must not delay. Exodus 22:29-30. So sinasabi niya, huwag mong i-delay. Kaya nga, sinasabi doon, kailangan uh, nakahanda ka. Dapat ihanda mo na yung best part ng iyong offering. Ipagkaloob mo kay Yahweh. Huwag mong i-delay. And many times, dinidelay natin. And hindi ito tama. Hindi ito right. Okay? So number 6, offering must done in righteousness. Malakay 3:3. So kailangan walang bahid ng kasalanan. So sabi nga ni Jesus Christ, di ba? If you offer a sacrifice, so sabi niya, bago ka mag-alay ng iyong handog sa Diyos, puntahan mo muna ang iyong kapatid. Makipagkasundo ka muna sa Kanya. Kaya kung naalala mo, meron akong kasalanan, meron akong kapatid na nakagalit. So ano sabi niyang Diyos? Bago ka mag-offer, puntahan mo muna ang iyong kapatid at makipagkasundo ka muna. So bago ka mag-alay. Okay? So kaya kailangan makipag-reconcile ka muna. Kasi ayon ng Diyos na may bahid ng kasalanan. Kailangan matuwid na pag-aalay. So kaya nga,
ang ating Panginoon, so siya tinanggap ng Ama yung sacrificial offering na ginawa niya sa atin. So bakit na-satisfied ang Ama? Kasi ang ating Panginoon malinis. So wala siyang ginawang kasalanan. So tinukso siya sa lahat ng paraan pero hindi siya nagkasala. So kaya yung sacrificial offering na ginawa ng Diyos para sa kapatawaran ng ating kasalanan ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Okay? So, next, number 7, offering must be given willingly. 1 Chronicles 16, 1 and 2. So, ayaw ng Diyos ng napipilitan lang. Gusto niya kusang loob na pagbibigay. Offering must be given cheerfully. Yung masaya ka na nagbibigay sa Diyos. Hindi masama ang loob mo. Hindi, masaya ka. Kasi nakakapagbigay ka sa Diyos. So dahil mahal mo, di ba kapag anak mo, mahal mo, hindi ka pinipilit magbigay. So masaya ka. At kapag natanggap nila, masaya ka na nabigyan mo sila. So bakit? Kasi mahal mo eh. So the same with God. So dapat masaya kang nakakapagbigay sa Diyos. Hindi yung binagbigay ka, masama pa yung loob mo. So hindi, ayaw ng Diyos ng gano'n. So, 9, offering must be given without hypocrisy. Matthew 6, 1 to 4. So, hindi pakitang tao. Hindi kaya nagbibigay ka dahil nakikita ng tao. Ayaw ng Diyos ng gano'n. Sabi nga, yung ginawang ng kanang kamay mo, huwag mo ipaalam sa kaliwa. At yung ginawa ng kaliwa, huwag mo ipaalam sa kanan. So wag maging pakitang tao. Kasi kapag naging pakitang tao ka, tinanggap mo na yung gantimpala mo. Kaya nga sabi, kung magbibigay ka, ilihim mo ito upang sa ganon, ang iyong amang nasa langit ang magbibigay ng gantimpala. Okay? So ano naman ang number 10, yung offering must be done according to ability. So, hindi ka hinihintay ng Diyos na magbigay ng hindi mo kaya. Okay? According to ability. So nais ng Diyos na magbigay tayo ng hindi napipilitan at according sa ating ability. Kasi hindi naman niya hinihingan, hindi ka naman niya hihingan sa hindi niya ipinagkaloob sa iyo. Okay? So kaya according sa kaya mo. And alam ng Diyos kung anong kaya ng bawat isa. Hindi natin maloloko ang Diyos. Kasi kung ang kaya mo ganyang kalaki at nagbigay ka ng ganyang kaliit, so hindi ka nagbigay ng abot ng iyong kaya. Yun ang ibig sabihin na magbigay kayo ng abot ng inyong makakaya. So according to your ability. So kaya kung ang kaya mo ganyan, magbigay ka ayon sa kaya mo. Pero kung ang kaya mo ganyang kalaki at nagbigay ka ng ganyang kaliit, hindi ka nagbigay ng ayon sa iyong kaya. Okay? So, ano naman mangyayari kung hindi tayo magbibigay? So, ang sabi sa Malakay 3:8 to 9. So, sabi doon, ibigay ninyo ang inyong ikapu at mga handog upang matagunan ang ating pangangailangan. At sabi niya, matuwid ba ang dayain ng tao ang Diyos? O matuwid ba ang pagnakawan ng tao ang Diyos? So hindi. Pero ano sabi ni Yahweh? Pero dinadaya ako ng buong Israel. Sa ibang translation, hindi daya ang binanggit, kundi ninanakawan ako ng buong Israel. So kaya ako, pwede mo sabihin, pastor ako, hindi ako nagnanakaw sa aking kapwa. Hindi ako nanglalamang sa aking kapwa. Pero kung hindi ka nagbibigay ng iyong tithes and offering, so mas worse yun. Kasi ang ninanakawan mo ang Diyos. At para sa akin, isang malaking kahangalan ang nakawan mo ang Diyos. Kasi sa tao, nagnanakaw ka, hindi ka nakakakita. Hindi niya alam. Pero ang Diyos, alam niya. So bakit nanakawan mo ang Diyos na nakakakita ng lahat ng ginawa mo, na nakakaalam ng iyong ginawa? So mananagot ka sa Diyos pagdating ng araw. So kaya, kapag hindi ka nagbibigay ng tithes and offering, you cheat
God or you rob God. And this is a sin against sa kanyang pinag-uutos. So, nagpapabaya ka sa pangangailangan ng gawain. So kaya, pwede kang parusahan ng Diyos. So remember, sa Acts chapter 5, verse 1 to 11, so natatandaan niyo ba si Ananias at si Sapphira? So pinatay sila ng Diyos. So bakit? Kasi nandadaya sila pagdating sa offering. So kaya pinarusahan sila ng Diyos. Di ba? Sabi nga ni Peter, so, di ba sa inyo yan, bago pa niyo ibinigay? So bakit ba't dinadaya niyo ang Espiritu, which is God? Sabi niya, nagkasundo pa kayo mag-asawa na dayain ang Diyos. So una, Espiritu, and then God. So ibig sabihin nun, Holy Spirit is God. So nagkasundo pa kayo mag-asawa. So kaya parehas silang pinatay, di ba? Yung mag-asawa. Anong dahilan? Dahil sa pandaraya sa kanilang tithes and offering. So kaya, mananagot tayo sa Diyos kapag dinaya natin ang Diyos. So ano naman ang... So, we love God and we cheat God kung di tayo nagbibigay ng offering. And God will curse us. Di ba? Katulad nga doon, sabi ng Diyos, isinusumpa ko kayo dahil dinadaya ako ng buong sanlibutan. Okay. So Acts 5, 1 to 11, yung nangyari kay Ananias sa Sapphira. So, nandaya sila sa offering, kaya pinatay sila ng Diyos. Okay. So God will punish or discipline us kung hindi natin ibibigay kung anong re-required ng Diyos. So hindi natin alam. So many times, dumadanas tayo ng mga suffering. Why? Because maybe dahil sa hindi natin pagbibigay ng ating ikapu at mga handog. Okay, what God promised if we obey this? Ano sabi sa Malakay 3:10? More blessing and no more curse. Sabi niya, subukin ninyo kung ninyong gawing ito, yung aking inuutos. Pag hindi, ibuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala at hindi ko na kayo padadala ng salot. So, ang salot, isang dahilan kung bakit meron dahil sa hindi pagbibigay ng dapat ibigay kay Yahweh. Kaya nga siguro ang Philippines, maraming salot na dumadaan. And I believe, ang Amerika, bakit sagana sila? Why? Because ang mga Amerikano, normal sa kanila ang magbigay ng tithes. They know to give tithes and offering. So sila ang mga bansang maraming sinusuportahang missionary. So sila ang bansang nagpapadala ng missionary sa iba't ibang bansa. So kaya siguro masagana ang Amerika because they know how to give. Okay? So ang promise ng Diyos, more blessing and no more curse. Another promise of God, God will give you with full measure. Sabi niya, ibibigay niya, magbigay kayo at kayo'y bibigyan, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Another, Proverbs 11, 24, 25. God will give us prosperous life. So, ang pangako ng Diyos yun. Ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Ang Diyos na tumutupad sa kanyang pinangako. Kapag sinabi ng Diyos, tutuparin niya yun. So, if you give, God will give us prosperous life. And then, 2 Corinthians 19, you will receive more blessings. So, the more you give, the more you bless. Okay? The more you receive, the more you give, the more you receive. And then Philippians, 2 Corinthians 9:6, sabi rito, let honor the Lord with our giving. So, at sabi niya, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. So sa Tagalog,
ang naghahasik ng konti, mag-aani ng konti. Ang paghasik ng marami, maghahasik ng marami. Kaya nga, the more you give, the more you receive. So another, Philippians 4:18 to 19, God will supply or our needs. So kung susundin natin ang Diyos, so siya ang magsusupply ng lahat ng ating mga pangangailangan. So ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. So ano sinasabi sa Haggai 4:1, 4 to 11? So ano sinasabi doon? So sabi niya, kung babasahin natin yon, so sabi doon, isipin ninyo mga Israelita, bakit nangyayari sa inyo ang mga bagay na ito? Trabaho kayo ng trabaho, pero wala namang kayong inaani o kinikita. So sabi niya, tanim kayo ng tanim, wala kayong inaani. Ipon kayo ng ipon, so anong nangyayari? Para lang kayo naguhulog sa buslong butas. So isipin ninyo, ilang beses sinabi doon na isipin ninyo bakit nangyayari ito sa inyo. So anong sabi niya? Sapagkat magaganda at maaayos ang inyong bahay, pero hinahayaan niyong wasak ang aking templo. Sabi niya, ang manggagawa, trabaho ng trabaho, pero parang isang kahig, isang tuka. Walang nangyayari. So bakit? Dahil nga pinababayaan nila ang templo ng Diyos, kung ano yung mga pangangailangan. So kaya, isipin kung bakit nangyayari. And many times hindi natin iniisip bakit tayo nagdudusa, bakit tayo kinakapos, o bakit sunod-sunod ang mga problema. Bakit kung kailan ka nag-iipon, may nagkakasakit, merong aksidente, merong napapamak. So why? Kasi one reason is you don't give your tithes and offering. So sabi nga niya, the more you give to God's service, the more He will returns to you. So, and then sabi din dyan, tithes and offering is worship the Lord in giving. So you worship God. So by your tithes and offering, ito'y paraan din ng pagsamba sa Diyos. Ang pagbibigay sa Diyos ay isang paraan ng pagsamba sa Diyos. So ano sabi sa Proverbs 3:9? Honor the Lord by giving Him the first part of all your income. So parangalan mo ang Diyos sa paanong paraan sa pagbibigay ng first part ng iyong income. So ibig sabihin, kapag hindi ka nagbibigay sa Diyos, so hindi ka nagbibigay ng honor sa Kanya. So kaya, you can honor God by giving. And then Deuteronomy 14:23, sabi doon, the purpose of tithing is to teach you always to put God first in your life. So yun ang purpose ng tithing. So kapag nagta-tithes ka, so ibig sabihin, you put God first in your life. So kapag hindi ka nagbibigay ng tithes, ibig sabihin, hindi siya ang priority mo. Hindi siya ang pangunahin mo. Kasi hindi mo ibinibigay kung ano ang nararapat sa Diyos. So, 1 Corinthians 9:7, tithes and offering, sabi diyan, God loves the cheerful giver. So diyan makikita nyo yung symbol ng tithes and offering is pagtatanim. So, magtanim ka ng isa, di ba? Halimbawa, ampalaya, magtanim ka ng isang ampalaya, isang buto ng ampalaya, itanim mo sa lupa. And then pagdating ng araw, ilang ampalaya ang aanihin mo. At bawat ampalaya, ilan ang buto. So, actually, hindi mo nga mabilang kung ilan ang aanihin mo. So, that is symbols ng offering. Para ka lang nagtatanim at pagdating ng araw, aani ka. So if you believe this promise,
So you will give. So kapag hindi ka nagbibigay, ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa promise ng Diyos. So give God what is right, not what is left. Okay? Not what is left. Kundi ibigay mo kung ano ang nararapat, kung anong tama. Hindi kung ano na lang. Ang ibibigay mo dapat kung ano ang nire-required ng Diyos. Okay? So, I hope, so kung ano man ang question mark sa inyong puso't isipan, I hope ma-answer. And if you want, if you have more questions, so you can ask your pastor, and you can ask also me if you want. So I hope kung ano yung mga hindi nyo naintindihan, maunawaan ninyo about giving. Okay? Let's pray. Manalangin tayo. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat, narito po kami sa iyong harapan at patuloy kami nagpapasalamat sa mensaheng pinagkaloob mo at nawa, Panginoon, ikaw ang patuloy na mag-ingat sa puso at isipan ng mga kapatiran sa Palermo, Lord. Kung ano man po ang hindi pagkakaunawaan, nawa ito'y magbigay daan upang magkaunawaan at maintindihan, Panginoon, ang mga bagay ukol sa pagbibigay. At nawa, dalahin ko sa pamamagitan ng mensaheng ito, Lord, ibigay namin kung anong nararapat sa pamamagitan ng mensaheng ito, Lord. Ipagkaloob namin ang dapat naming ipagkaloob sa iyo, Lord. At tunay nga, napakaraming obligasyon ng church, napakaraming dapat tugunan, Panginoon. Kaya dalahin ko nga po na matuto kaming magbigay at maunawa namin ang hindi pagbibigay ay isang kasalanan, Panginoon. Kaya dalahin ko po, ikaw mag-ingat sa puso ng bawat kapatiran na nasa Palermo. At Lord, huwag mo po hayaan na mag-isip sila ng kaaway, Lord, na malinglang sila ng kanilang sarili, ng ni Satan, Panginoon. Kundi, Lord, sumunod sila sa iyong pinag-utos. At tunay nga, may pangako ka sa lahat ng magbibigay sa iyo, Panginoon, pagpapalang higit at pasasaganayin mo at sabi nga, Lord, na hindi ka na magpapadala ng anumang salot. At tunay nga, sinabi mo sa iyong banal na salita, sa Matthew 6:33, if we seek God's kingdom and His righteousness, His standard, all these things shall be added unto us, Lord. So kaya, dalain ko nga po, Lord, na ang mga pangako mo panghawakan namin. At tunay nga, ikaw ang Diyos na hindi nagsisinungaling, ikaw ang Diyos ang magbibigay ng mga biyaya at pagpapala sa amin. Ikaw magpo-provide ng anong paman, Lord. Lord, I pray na ang Church ng Palermo patuloy na magkaisa, patuloy na sumunod sa iyo, patuloy na tugunan ang anumang mga pangangailangan. At nagpapasalamat po kami sa mga kaluluwang tinawag mo dyan sa Palermo. Lord, thank you for the soul na dinagdag mo sa church at nawa tulungan mo po sila magkaisa at magtulong-tulong para sa pag-support sa mga gawain sa church at pag-support din sa mission, Panginoon. Salamat po sa mga kapatirang ito, Lord. Pagpalain mo po sila ng higit at nawa, Panginoon, patuloy silang magamit sa ikalalaganap ng iyong salita. Purihin ka sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, tagapagligtas. Amen. So, maraming salamat sa lahat ng mga kapatiran dyan. So, pagpalain kayo ng Panginoon at nawa, ang mensaheng ito ay nakatulong sa inyo upang maunawaan ang mga dapat maunawaan at nawa sa pamagitan din ng mensaheng ito, makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. So maraming salamat sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat, Pastor. Glory to